Mainit ang hangin sa baryo ng San Rafael nang ipanganak si Tobias Malonzo. Anak siya ni Rosenda, isang simpleng tindera ng gulay sa palengke na kilala sa kanilang bayan bilang matiyaga at palaging handang tumulong sa kapwa. Bata pa lamang si Tobias ay sanay na siyang bumangon ng maaga, tumulong sa ina at magbuhat ng mga basket ng gulay papunta sa pamilihan. Kahit maliit ang kita, natutunan niya mula kay Rosenda na ang kabutihan at kasipagan ay higit pa sa gintong kayamanan. Mahalaga anak, kahit anong mangyari, huwag mong iwawala ang paggalang at kabutihan. Madalas upaalala ni Rosenda habang inilalagay ang mga kamati sa bilao. Kahit wala tayong pera, mayaman tayo sa dangal. Ngunit dahil sa kahirapan, hindi natapos ni Tobias ang pag-aaral. Umabot lamang siya hanggang 2nd taon ng high school bago napilitang huminto. Imbes na mag-aral, tumulong siya sa nanay at naghanap ng sideline, pagbubuhat ng sako, paminsang pamamasada ng pedicab at pagtulong sa mga turista na nadadaanan ang baryo nila. Dito nagsimula ang kakaibang kakayahan ni Tobias. May mga Aleman, Pranses at Koreano kasing dumadayo noon para mag-research tungkol sa taniman at kultura ng baryo. Hindi niya alam kung bakit, pero mabilis niyang nadadampot ang mga salita at inuulit ng malinaw. Sa umpisa ay simpleng pagbati lang, hanggang sa kalaunan ay natuto siyang magsalita ng mahahabang linya. Natatawa at humahanga ang mga turista, at kung minsan ay binibigyan pa siya ng tip. Tobias, paano mo natutunan yon? Tanong ng kababata niyang si Emilio habang naglalaro sila sa kalsada. Lagi ko lang inuulit yung sinasabi nila, tapos sinusulat ko sa notebook ko. Hindi man ako nakakapag-aral sa eskwela, parang eskwela na rin sila para sa akin. Sagot niya, sabay tawa. Dahil dito, unti-unting nakilala si Tobias sa kanilang baryo. Hindi siya ang pinakamatalino sa klase, pero siya ang pinakamadaling lapitan ng mga banyaga. Kahit hindi niya alam ang tamang gramatika, nagkakaroon siya ng koneksyon. At higit sa lahat, mas kilala siya bilang sipag at palangiti. Kahit pagod na, hindi nawawala ang kanyang ngiti, bagay na nakapagbibigay ginhawa sa mga taong nakakasalamuhan niya. Isang araw, habang nagtitinda si Rosenda sa palengke, lumapit sa kanya ang kapitbahay na si Aling Nena. Rosenda, buti na lang may anak kang katulad ni Tobias. Ang sipag at ang bait. Kahit hindi nakapag-aral, iba pa rin ang ugali. Huwag kang mag-alala, may paglalagan yan. Ngumiti si Rosenda at sagot niya, sana nga Aling Nena, hindi ko man siya maipagpatuloy sa kolehiyo. Alam kong may kapalaran siyang darating. Hindi pera ang sukatan ng tao, kundi kung paano siya itinataguyod ng sarili niyang pawis at dangal. Sa kabila ng mga papuri, may mga taong minamaliit si Tobias. Madalas siyang tuksuhin ng ibang kabataan sa baryo na walang mararating dahil hindi siya nakapagpatuloy ng pag-aaral. May ilan pang nagsasabing habang buhay na lang siyang taga-serbisyo. Ngunit imbes na magalit, ninginitian lang sila ni Tobias at sinasabing, basta masaya ako, hindi ako lugi. Nang umabot siya sa edad na 20, nagpasya siyang pumunta sa Maynila para maghanap ng mas maayos na trabaho. Ayaw man ni Rosenda, alam niyang iyon na ang paraan para gumanda ang kinabukasan ng anak. Anak, baka mahirapan ka roon, hindi madaling makipagsapalaran sa lungsod. May pag-aalalang wika ni Rosenda habang inaayos ang mga damit ni Tobias sa lumang bayong. Nay, mas mahirap kung habang buhay tayong ganito. Gusto kong subutan. Hindi man ako nakapag-aral pero alam kong kaya ko, sagot ni Tobias sabay yakap sa kanyang ina. Pagdating sa Maynila, nakipagsapalaran siya sa iba't ibang trabaho. Naging delivery boy, nagbenta ng yosi sa kanto, at minsan ay naging tagalinis ng opisina. Ngunit hindi doon tumagal ang kapalaran niya. Sa huli, natanggap siya bilang waiter sa isang mamahaling restaurant na madalas puntahan ng mga kilalang tao at mayayamang pamilya. Noong unang araw niya sa trabaho,
Halos manginig si Tobias sa kaba. Nakasalubong niya si Ernesto Di Maunahan, ang manager na kilalang istrikto at walang pasensya sa pagkakamali. Tobias, tandaan mo, dito hindi pwede ang mabagal. Lahat dapat pulido. Hindi ako naniniwala sa dahilan. Trabaho lang ang pinapahalagahan ko. Malamig na sabi ni Ernesto habang nakatingin ng matalim. Tumango si Tobias. Opo, gagawin ko po ang lahat. Sa umpisa, mahirap para sa kanya. Hindi siya sanay sa mga mamahaling plato at baso at minsan muntik na niyang mabasag ang isang wine glass. Napagalitan siya ni Ernesto, ngunit hindi siya sumuko. Bawat gabi, paulit-ulit niyang pinapraktis ang pagdala ng tray at pagsasalita ng maayos na pagbati. Good evening, sir. Welcome to Estrella Fine Dining. Bulong niya sa sarili habang nakaharap sa salamin. Paulit-ulit hanggang masanay. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting nasanay si Tobias sa takbo ng trabaho. Nakilala siya ng mga customer bilang magalang at palaging nakaniti. Kahit hindi siya nakapag-aral, naipapakita niya ang kanyang husay sa serbisyo. May ilan pang banyaga ang natuwa dahil naiintindihan niya ang ilang salita nilang hindi maintindihan ng ibang staff. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap, hindi pa rin maiiwasan ang mga tao na minamaliit siya. At sa mga darating na araw, hindi niya alam na susubukin muli ang kanyang dangal, hindi lang bilang isang waiter, kundi bilang isang taong may sariling kakayahan at karangalan. Maagang gumayak si Tobias ng araw na iyon. Karaniwan na sa Estrella Fine Dining ang mga high-profile na customer, pero iba ang pakiramdam niya sa pagkakataong ito. Halos lahat ng staff ay abala at si Manager Ernesto ay paulit-ulit na nagpaalala. Mga tao, darating ang pamilya Valderrama. Kilala niyo kung gaano sila ka-impluwensya. Walang pagkakamali. Isa lang ang madapa o magkamali sa inyo, lahat tayo ang mapapahamak. Madiing bilin ni Ernesto habang naglalakad sa pagitan ng mga nakapilang waiter. Tahimik lang si Tobias, ngunit ramdam niya ang kaba. Kilala niya ang apelyedong Valderrama. Madalas lumabas sa dyaryo si Lorenzo Valderrama, isang milyonaryong negosyante na may hawak na mga kumpanya ng lupa at real estate. Sikat din sa pagiging istrikto at mapangmata. Lumipas ang ilang oras at duwating ang konvoy ng mga magagarang sasakyan. Bumukas ang pintuan ng itim na limousine at bumaba si Lorenzo Valderrama. Nakasuot ng mamahaling suit, nakagel ang buhok at nakataas ang baba na parang siya lang ang dapat igalang sa lugar. Kasunod niya ang anak na si Celeste, isang dalagang maganda ngunit halatang lumaki sa luho. May kasama pa silang 3 kaibigan, pawang nakabihis ng mga branded na damit. At lahat ay may hawak na cellphone na parang hindi pwedeng mabitawan kahit saglit. Ayos ba ang table na inihanda natin para sa kanila? Bulong ni Ernesto kay Tobias. Opo sir, nasa corner po. May magandang view. Sagot niya habang pinupunasan ang pawis sa noo. Habang papasok ang pamilya, nagpaabot agad si Tobias ng pagbati. Magandang gabi po, Mr. Valderrama. Welcome po sa Estrella Fine Dining. This way, sir. Saglit na tumingin si Lorenzo kay Tobias mula ulo hanggang paa, saka ngumisi ng mapanghamak. Ikaw ang magsiserve sa amin? Mukhang bata pa at hindi sanay. Siguraduhin mong hindi ka magkakamali. Ngumiti lang si Tobias, pilit na nagtimpi. Opo, sir. Sisikapin ko pong maging maayos ang serbisyo. Umupo ang grupo at agad na nagsimula ang kanilang mga mapanuyang usapan. Habang tinitingnan ang menu, nagsimula na silang magpatawa sa kapwa tungkol sa staff. Tingnan mo yung way. Biglang nagsalita si Lorenzo, malakas at para bang gustong ipahiya si Tobias sa lahat ng nakakarinig. Waiter, anong natapos mo sa kolehiyo? Natigilan ang lahat ng staff na naroroon. Ang mga kasamahang waiter ni Tobias ay nagkatinginan, tila nag-aalala. Kahit ang ilang bisita sa malapit na mesa ay napalingon. Tahimik na huminga si Tobias bago sumagot. Wala po sir, hindi po ako nakapagtapos ng kolehiyo.
Parang sabay-sabay na nag-echo ang tawa ng buong grupo ng Valderrama. Si Celeste ay natatawa pa habang iniiling ang ulo. I knew it! Kaya pala ganito lang ang trabaho niya. Kung hindi ka mag-aaral, hanggang ganito ka na lang talaga. Si Lorenzo naman ay nagpatuloy ng pangbamaliit. Kaya mga kabataan, tandaan nyo, kung hindi kayo mag-aaral, magiging tagabuhat lang kayo ng tray. Walang patutunguhan. Naramdaman ni Tobias ang apoy ng hiya sa kanyang dibdib, pero hindi siya nagpadaig. Maingat niyang inunat ang likod at muling ngumiti. Tama po kayo, sir. Mahalaga talaga ang edukasyon. Pero kahit hindi po ako nakatapos, ginagawa ko po ang lahat para maayos ang trabaho ko. Masaya na po ako kung nasisiyahan ang mga customer. Sandaling natahimik ang paligid. May ilan sa mga staff na napamipi. Natutuwa sa tapang ni Tobias, ngunit agad ding binasad ni Lorenzo ang katahimikan. Philosopher pa, huwag kang magmukhang matalino kung wala ka namang napatunayan. Papa, hayaan mo na, nakakatawa lang siya. Sabat ni Celeste, sabay tawa muli kasama ng mga kaibigan. Ramdam ni Tobias ang bigat ng mga salita, ngunit pinili niyang manatiling kalmado. Sa kanyang isip, naalala niya ang laging sinasabi ni Rosenda, huwag mong gantihan ng sama ng loob ang tao. Ang dignidad, hindi nila kayang kunin yan sayo. Kaya imbes na magpatalo, itinuloy niya ang serbisyo. Maingat niyang sinimulan ang pagkuha ng kanilang mga order. Isa-isa niyang tinanong kung ano ang nais ng bawat isa. I'll take the steak, medium rare, sabi ni Celeste na parang nananadya. At siguraduhin mong hindi ka magkakamali. Hindi ko gusto ng hilaw. Noted po, ma'am, sagot ni Tobias na nakangipi pa rin. Wine, yung pinakamahal nyo. Alam mo ba kung alin yon? Tanong ng isang kaibigan ni Lorenzo, sabay tawa. Sandaling napatigil si Tobias. Yes po sir, Chateau Margaux 2005. Isa po ba ang order? Napatigil ang grupo. Kahit si Lorenzo ay mapataas ang kilay, hindi nila inasahan na alam niya iyon. Pero imbes na humanga, mas pinili nilang magkunwaring hindi apektado. Siguro natutunan lang niya yan sa pagbubuhat ng bote araw-araw. Sarkastikong sagot ni Lorenzo. Hindi pa rin sapat ang kaalaman kung hindi galing sa unibersidad. Ang mga kasamang waiter ay tahimik lang, ramdamang tensyon. Isa sa kanila, si Mario, ay bumulong kay Tobias nang saglit na makalayo sila. Tol, tiisin mo na lang, ganyan talaga sila. Pero kita ko, hindi kanila basta-basta matitinag. Ngumiti si Tobias, kahit mabigat ang pakiramdam. Sanay na ako, Mario. Basta gawin ko lang ng maayos ang trabaho ko, hindi ako lugi. Habang bumabalit siya sa mesa ng mga Valderrama, ramdam niya na mas marami pang susubok sa kanya sa dabing iyon. Ngunit hindi niya alam na ang parehong mga taong namamaliit sa kanya ay siya ring mamamangha sa hindi inaasahang pagkakataon na darating. Maingat na inilapag ni Tobias ang wine glass sa harap ni Lorenzo, sabay nagbigay ng magalang na nipi. Ngunit bago pa man siya makalayo, muling nagbukas ng usapan ang milyonaryo. Kaya pala hanggang dito ka lang, wika ni Lorenzo habang nakatingin kay Tobias na para bang sinusuri mula ulo hanggang paa. Hindi ka nakapag-aral, hindi ka nagkolehiyo. Ano bang aasahan ng isang taong katulad mo? Magbuhat ng tray habang buhay. Narinig iyon ng ibang bisita at may ilan na napalingon tila na asiwa. Ngunit para kay Lorenzo, ang lahat ng iyon ay isang larong pampalipas oras lamang. Huminga ng malalim si Tobias bago sumagot. Hindi po ako nakapagtapos, sir. Pero masaya po ako sa trabaho ko. Natututo po ako araw-araw at nagagampanan ko ang tungkulin ko sa pamilya ko. Sa halip na mapatahimik, lalo pang lumakas ang tawanan sa mesa ng Valderrama. Did you hear that? Halos pasigaw na sabi ni Lorenzo sa mga kaibigan. Masaya raw siya sa pagbubuhat ng tray at pag-aalok ng tubig. Happiness in mediocrity, sabi nga nila.
Sumabay ang mga kaibigan sa hagalpak ng tawa. Si Celeste, na nakaupo sa tabi ng ama, ay tumingin kay Tobias na para bang isang nilalang na mababa kaysa sa alikabok. Hindi ka aabot kahit saan kung ganyan ang pananaw mo. Malamig niyang sabi, sabay higop ng wine. Sa mundo namin, education is everything. Kung wala ka noon, wala ka ring halaga. Parang tinusok ang puso ni Tobias ng mga salita. Tahimik siya tumango, pinipilit na wag ipakita ang sakit. Ang mga kapwa niyang waiter na sina Mario at Lito ay hindi mapakali sa gilid. Nakita nila kung paano nilalait si Tobias at ramdam nila ang hiya para sa kasamahan. Si Mario ay napabulong pa. Grabe naman sila. Hindi man lang nila nakikita kung gaano kasipag si Tobias. Ngunit si Ernesto di maunahan ang manager ay nanatiling nakatayo sa di kalayuan. Pinagmamasdan ang eksena. Kitang-kita ni Ernesto ang pangmamaliit na ginagawa ng mga Valderrama. Ngunit wala siyang ginawang hakbang para ipagtanggol si Tobias. Alam niyang isang maling salita lamang ay maaaring magdulot ng pagkakawala ng isa sa kanilang pinakamalaking kliyente. Tobias, bulong ni Ernesto nang makalapit ito sandali. Tiisin mo na lang, huwag kang papalag. Basta gampanan mo ang trabaho mo at huwag mong sisirain ang gabi. Napayuko si Tobias. Opo sir, mahina niyang tugon. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang bigat. Hindi lang siya pinahiya bilang empleyado. Parang ipinako rin siya sa harap ng lahat bilang simbolo ng kahirapan at kawalan ng halaga. Nagsimulang dumaloy ang oras sa sala at patuloy ang masiblang kwentuhan ng mga Valderrama at kanilang mga bisita. Sa bawat pagkakadaong lumalapit si Tobias para mag-serve ng pagkain o alak, may kasunod na pangungutya o biro na patama laban sa kanya. "Careful, waiter!" sabi ng isang kaibigan ni Celeste. "Baka matapilok ka. Hindi ka kasi trained sa fine dining etiquette." Siguro hindi man lang niya alam kung anong tinatawag sa bawat klase ng kutsara. Dagdag pa ng isa na sinadya pang itaas ang boses. Muling natawa ang buong grupo at si Tobias ay nanatiling tahimik, nakayukong naglalakad. Hindi niya pinapansin ang sakit ng mga salita. Maya-maya, nagtanong si Celeste, "Waiter, anong pangarap mo sa buhay? Hindi mo pa naisip na baka hanggang dito ka na lang?" Tumigil si Tobias sandali, iniangat ang ulo at tumingin kay Celeste. "Ma'am, ang pangarap ko lang po ay mabigyan ng maayos na buhay ang nanay ko. Basta po nagagawa ko iyon, sapat na po para sa akin." Saglip na natahimik ang mesa. Ngunit mabilis din itong binali ni Lorenzo. "Tignan mo nga naman, ang babaw ng pangarap. Habang buhay kang magsisilbi at magsasayang ng oras. Sayang ka kung nag-aral ka lang sana." Lalong lumakas ang tawanan at muli na namang naging tampulan ng biro si Tobias. Ang ibang waiter ay halos hindi na makatingin. Ramdam ang hiya at awa. Sa gilid ng kusina, si Mario ay nagsalita kay Lito. "Kung ako si Tobias, baka hindi ko na kinaya. Pero grabe siya, kalmado lang. Para pang nasanay na siya sa ganito klaseng tingin ng mga tao." "Pero hindi dapat," sabot ni Lito. "Hindi porket mahirap o walang pinag-aralan, wala nang halaga ang tao." Samantala, si Tobias ay nagpatuloy sa kanyang trabaho. Sa bawat pagtawa at insulto, mas lalo niyang pinipilit na maging maayos at propesyonal. Pinanghahawakan niya ang mga aral na iniwan ng kanyang ina. Ang kabutihan ay hindi matatalo ng kayabangan. Ngunit kahit gaano siya katatag, ramdam niyang unti-unti siyang nilulunod ng hiya. Para siyang nakatayo sa entablado, tinutulungan lamang ng kanyang sariling tapang upang hindi tuluyang gumuho. Habang nagbabalik siya sa kusina upang magdala ng susunod na putahe, sandali siyang napahinto at huminga ng malalim. "Kaya ko to. Hindi ako papayag na masira ang gabi dahil lang sa mga salita nila." Bulong niya sa sarili.
Ang gabi ay mahaba pa at hindi pa alam ni Tobias na ang kahihiyang ito ay magiging simula ng isang pangyayari na babago sa lahat ng nakatingin sa kanya. Lalo na sa pamilyang Valderrama na ngayon ay tawa ng tawa, ngunit di maglalaon ay sila rin ang mapapahiya. Makalipas ang ilang sandali ng pangmamaliit na mga Valderrama, dumating ang isang bisitang ikinataranta ng buong staff. Isang matangkad, maputing lalaki na may suot na puting chef's coat at may dalang makapal na folder at isang bag na puno ng gamit sa kusina. Ito ay walang iba kundi si Chef Klaus Schneider, isang bantog na German chef na inimbitahan para magpakilala ng bagong recipe para sa nalalapit na malaking event ng Estrella Fine Dining. Pagpasok niya, agad siyang sinalubong ni Ernesto, ngunit halata ang kaba at pawis sa noo ng manager. Chef Klaus, willkommen, welcome po sir. Pautal-utal ang bati niya, sabay alit ng kamay. Ngumiti si Klaus at sumagot ng mabilis sa German. Guten Abend, ich hoffe alles ist vorbereitet. Wir müssen sofort anfangen. Napakorap si Ernesto. Hindi maintindihan ng sinabi. Yes, preparado na po chef. Sagot niya, pilit nang umingiti. Ngunit halata sa kilos ng German na hindi siya nasisiyahan. Ibinukas ni Klaus ang folder at inilatag sa mesa ang mga recipe notes. Nakasulat lahat sa wikang German. May kasamang mga diagram at listahan ng sangkap. Alles muss genau so gemacht werden, sabi ni Klaus, sabay turo sa papel. Tumitig lamang ang mga kusinero. Hindi malaman kung paano sisimulan. Uy, ano raw? Bulong ni Lito, isa sa mga waiter. Parang ibang lengguwahe. Oo, hindi ko gets kahit isang salita, dagdag ni Mario, sabay kawot ng ulo. Nagkagulo ang mga staff. Ang mga kusinero ay nag-uunahan sa pagbuklat ng mga papel. Umaasang baka may maintindihan silang larawan o numero. Ngunit kahit anong basa nila, wala silang masakyan. Ang isa pang kusinero, si Ramon, ay nagtanong kay Ernesto, Sir, paano to? Hindi naman nating maiintindihan to. Paano natin gagawin ang mga ulam? Muno. Nainis na tinapik ni Ernesto ang mesa. Hindi ko rin alam. Diyos ko naman, bakit hindi man lang sila nagdala ng translator? Si Klaus, na halatang nawawalan na ng pasensya, ay paulit-ulit na nagsasalita ng mabilis sa German. Nein, das ist falsch. So geht das nicht. Verstehen Sie? Tumataas ang boses niya at lalo lang naguguluhan ang lahat. Sir Ernesto, sabat ni Tobias habang nakatayo sa gilid. Baka po, tumahimik ka muna Tobias, singhal ng manager. Hindi mo rin naman maiintindihan to. Patuloy ang kaguluhan sa kusina. Ang mga waiter ay nag-aagawan kung sino ang dapat lumapit para magtanong. Pero walang nakakaunawa. Ang mga kusinero ay nagkakamali-mali sa paghahanda ng sangkap. Nagbubukas ng maling spices at maling sukat ng karne. Ang ilang order ay nasusunog at ang ilan na may sobrang alat. Mula sa kanilang mesa, tinitingnan ng mga Valderrama ang eksena. Nakangisi si Lorenzo habang pinagmamasdan ang kalituhan. Kita nyo, sabi niya sa kanyang mga kaibigan, sabay taas ng baso ng alak. Walang silbo talaga ang mga empleyadong ito. Kahit sikat na chef na ang nag-utos, hindi pa rin nila kaya. Ganito ang resulta kapag mababa ang antas ng tao. Tumawa si Celeste sabay kurot sa braso ng kaibigan niya. Nakakatawa silang tingnan. Hindi talaga pang-classy events ang mga taong hindi nag-aral. Look at them. Para silang mga batang naglalaro ng apoy. Nag-echo ang tawanan sa kanilang mesa, habang ang ibang bisita ay nag-uumpisa ng magbulungan. May ilan na nag-aalala na baka hindi matuloy ang event. Si Ernesto naman ay halos mawalan na ng pag-asa. Ano ba to? Bulong niya habang hinahaplos ang sentido. Kung hindi natin ito maayos, lagot tayo. Mawawalan tayo ng malaking kontrata. Si Klaus ay lalong nagagalit. Halos pasigaw na. Ich habe keine Zeit für diese Inkompetenz. Warum versteht mich hier niemand? Walang sumasagot.
Lahat ay parang natulala. Sa gitna ng kaguluhan, si Tobias ay nanatiling nakatayo, tahimik na pinagmamasdan ang mga papel at pinakikinggan ang bawat salita ng chef. Unti-unti siyang nakaramdam ng pamilyaridad sa mga katagang binibitawan nito, mga salitang minsan na niyang narinig noon mula sa mga turistang Aleman sa kanilang baryo. Ngunit pinili muna niyang hindi magsalita. Tinitingnan niya kung may susubok pang ibang staff na kumilos. Subalit habang tumatagal, lalong lumalala ang kaguluhan. Si Ernesto ay namumula na sa hiya at galit, at ang mga Valderrama ay patuloy na tumatawa at nagbibitaw ng mapanuyang salita. Kung tutuusin, sabi ni Lorenzo na dinig ng halos lahat, baka mas maigi pang kami na lang ang magluto. Mas may alam pa kami kaysa sa kanila. Ano bang silbi ng restaurant na ito kung ganyan lang din ang mga empleyado nila? Nilingon niya si Tobias na noon ay nakatayo malapit sa pintuan ng kusina. Ikaw, waiter? Hindi ba't kanina sinabi mong masaya ka na sa trabaho mo kahit wala kang pinag-aralan? Ano? Ngayon, wala kayong silbi lahat. Hindi nyo kayang sundin ang simpleng instructions. Muling nagtawanan ang kanyang mga bisita, ngunit may ilan nang nagkakapinginan sa hiya. Si Tobias ay huminga ng malalim. Ramdam ang bigat ng bawat insulto, ngunit hindi siya kunibo. Alam niyang darating ang sandaling kailangan niyang magsalita at iyon ay magiging punto kung saan magbabago ang tingin ng lahat. Ngunit sa oras na iyon, pinili muna niyang magtingpi. Nakayuko siya habang patuloy na nagbubulungan ang mga tao at ang manager nilang si Ernesto ay halos mabaliw sa stress. Ang mga Valderrama ay tuwang-tuwa at si Chef Klaus ay lalong nagagalit sa hindi pagsunod ng mga staff. At sa gitna ng lahat ng iyon, nagsisimula ng umusbong ang pagkakataong magpapakita ng tunay na halaga ni Tobias. Isang pagkakataong magpapatigil sa lahat ng tumatawa at magpapabago ng kanilang tingin sa kanya magpakailanman. Halos pumutok ang ugat sa sentido ni Ernesto habang si Chef Klaus ay patuloy na bumubulyaw sa wikang walang nakakaintindi. Ang mga kusinero ay nagsisiksikan sa isang sulok, hawat ang papel na puno ng German words at sketches ng mga sangkap, ngunit wala silang maintindihan. Si Lorenzo at ang kaniyang mga kaibigan ay hindi mapigilang tumawa. Halos ikutan ng alak ang mesa dahil sa tuwa nila sa kahihiyan ng staff. Ano ba to? Circus? Sigaw ni Ernesto. Hindi na ako makakapagpaliwanag sa kanya. Paano na to? Doon na hindi nakapagpigil si Tobias. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon ay nagsalita siya ng malinaw gamit ang parehong Tagalog at German. Chef Klaus, sabi niya, sabay tingin sa banyagang chef. Meint, dass das Fleisch dünner geschnitten werden muss und dass wir es auf mittlerang Hitze anbraten sollen. Ibig sabihin, ang karne raw po ay kailangang hiwain ng mas manipis at lutuin sa medium heat. Tumigil ang lahat. Ang kusina na kanina'y parang palengke sa inay ay biglang naging libingan sa katahimikan. Napalingon ang lahat kay Tobias mula sa mga waiter, kusinero hanggang kay Ernesto na nakanganga. Si Chef Klaus ay natigilan. Napataas ang kilay niya at bahagyang ngumiti. Sehr gut, genau das habe ich gesagt. Endlich versteht mich jemand. Tama, eksakto yan ang sinabi ko. Sa wakas, may nakakaintindi sa akin. Napatingin ang mga kusinero kay Tobias na para bang nakakita sila ng milagro. Tobias, naiintindihan mo siya? Tanong ni Ramon, halos hindi makapaniwala. Opo, sagot ni Tobias, bahagyang nahihiya pero matatag. Kaya ko pong isalin ang mga sinasabi niya. Matagal ko na pong naririnig ang wikang German sa amin sa baryo at natutunan ko na rin. Parang may sumabog na bulungan sa buong staff.
Ang mga waiter na kanina'y nahihiya para sa kanya, ngayon ay tila lumuwag ang dibdib. May ngiti sa mukha ni Mario habang pabulong na nagsabi, "Grabe ka, Tobias. Ikaw pala ang susi para maligtas tayo." Hindi pa rin makapaniwala si Ernesto. "Kung ganon, ikaw na ang magsalim. Tobias, tulungan mo kami ngayon din." Agad na lumapit si Tobias kay Chef Klaus at nagsimula siyang magsalin ng bawat salita. Sabi po ng chef, kailangan daw ilagay ang mantikilya bago ang sibuyas para hindi madaling masunog. At ang sauce daw po ay dapat nakareduce ng kalahati bago ihain. "Sehr gut, machen Sie weiter so. Magaling, ituloy niyo yan." Tugon ni Klaus, sabay tapik sa balikat ni Tobias. Unti-unting nagkaroon ng direksyon ang mga kusinero. Ang dating sablay na luto ay naging maayos. Ang mga timpla ay nagiging eksakto, ang mga hiwa ay pantay, at ang mga rekado ay nailalagay ng tama. Lahat ng iyon ay dahil sa malinaw na pagsasalin ni Tobias. Samantala, sa mesa ng Valderrama, namutla si Lorenzo. Kanina lamang ay panay ang kanyang tawa at pang-iinsulto, ngunit ngayon ay hindi siya makapagsalita. Si Celeste ay napatigil din, hawak-hawak ang wine glass at halatang hindi makapaniwala sa nasasaksihan. "Wait, did that waiter just speak German?" Bulong ng isa sa kanilang kaibigan. "Yes," sagot ni Celeste na halos wala sa sarili. "And he translated it perfectly." Nanatiling tahimik ang kanilang grupo. Ang tawanan kanina ay napalitan ng kakaibang tensyon. Patuloy si Tobias sa kanyang trabaho. Hindi nagmamayabang, hindi nagbubunyi, kundi kalmado at nakatutok lamang. "Chef Klaus, möchte, dass das Gemüse nicht überkocht wird. Das Gemüse muss knackig bleiben." Sabi po niya, wag raw labis na lutuin ang gulay. Dapat daw ay crunchy pa rin. "Ja, genau." "Oo, eksakto." Sigaw ni Klaus, masayang tinatapik ang mesa. "Ramon, ikaw na sa gulay. Mario, bantayan mo yung apoy. Lito, ihanda mo lang plating." Utos ni Ernesto na ngayon nagkaroon ng lakas ng loob. Hindi maiwasang mapangiti ang ibang staff habang sinusundan si Tobias. Sa wakas may direksyon at pag-asa. Sa dulo ng dining hall, ang ilang mayayamang bisita ay napilitang manahimik at magmasid na lamang. Hindi nila inaasahan na ang waiter na kanina'y nilalait ay siya palang magliligtas sa buong gabi. Habang abala ang lahat, lumapit si Ernesto kay Tobias. "Alam mo ba, hindi ko akalaing kaya mong gawin to. Pasensya ka na kung pinagalitan kita kanina. Ikaw ang nagligtas sa amin." Numiti si Tobias at sagot niya, "Wala pong problema, sir. Ginagawa ko lang po ang kaya ko." Sa gilid ng kusina, patuloy na pinagmamasdan ni Lorenzo ang lahat. Ngunit hindi na siya makangiti. Ang bawat salitang German na lumalabas sa bibig ni Tobias ay parang sampal sa kanyang pagmamataas. Si Celeste naman ay hindi na rin makatingin ng diretsyo. Natigilan sa katotohanang ang taong kanilang kinukutya ang siya ngayong may hawak ng respeto ng lahat. Ang orasan ay patuloy na tumatakbo, ngunit sa bawat minuto ay nagiging mas malinaw sa lahat ng naroroon. Ang waiter na walang pinag-aralan ay may dalang kakayahang hindi nila kailanmang inaasahan. At sa mga mata ng bawat empleyado at bisita, unti-unti nang nababago ang tingin kay Tobias. Mula sa isang simpleng waiter tungo sa taong may dignidad at talino na hindi matatawaran. Ang dating maingay at magulong kusina ay biglang nagkaroon ng ritmo. Bawat salita na lumalabas kay Chef Klaus ay agad isinasalin ni Tobias sa malinaw na Tagalog. At bawat utos ay mabilis na sinusunod ng mga kusinero. Ang halong-halong kaba at pagkataranta kanina ay napalitan ng organisadong kilos, para bang isang orkestra na may konduktor. At si Tobias ang naging tulay upang maging posible iyon. "Chef Klaus, sabi niya kailangan daw pantay ang pagkakahiwa ng karne. Dapat daw po ay manipis at eksakto sa sukat na ipo
paliwanag ni Tobias habang ipinapakita ang hand gestures na ginaya mula sa chef. Opo, ganito ba Tobias? Tanong ni Ramon. Hawat ang kutsilyo at nagtatangkang sumunod. Ja! Perfect! Sigaw ni Klaus. Sabay ngiti at tapik sa balikat ni Ramon. Natawa si Ramon. Aba, nakuha ko rin. Salamat sa iyo, Tobias. Habang lumilipas ang mga minuto, lalong naging maayos ang trabaho ng buong staff. Ang mga sauce ay hindi na nasusunog, ang mga gulay ay sakto ang pagkakaluto, at ang mga plating ay nagiging elegante. Lahat ito ay dahil may malinaw ng tagapagsalita mula sa chef patungo sa kanila. Hindi nakatiis si Mario at bumulong kay Lito. Grabe no? Sino mag-aakala na itong si Tobias ang magiging susi ng lahat? Akala ko kanina tapos na tayo. Oo nga sagot ni Lito, nakangiti. Kung wala siya, baka naggagulo na tayo at napahiya na sa mga bisita. Sa dining area naman, napansin ng mga bisita ang biglang pagbabago. Ang dating bulungan ng pagkadismaya ay napalitan ng pagkamangha. May ilan pang pumalakpak nang makita nilang naging smooth at organisado na ang kilos sa kusina. Wow! Look at that! Bulong ng isang babaeng bisita sa asawa niya. Yung waiter na kanina'y pinagtatawanan nila, siya pala ang nakakaintindi sa chef. Nakakabilib. Indeed, sagot ng asawa niya, tumango. Shows that real talent isn't just about school. Nasa kabilang dulo ng hall, si Lorenzo. Nakaupo pa rin kasama si Celeste at mga kaibigan. Kanina ay puno sila ng tawanan, pero ngayon ay tila natuyuan ng laway. Nakatingin sila kay Tobias na patuloy na nagsasalin, walang bahid ng kayabangan at tapat sa kanyang ginagawa. Hindi ako makapaniwala, bulong ng isa sa mga kaibigan ni Celeste. Ang waiter na yan, fluent pa na sa German? Napangiwi si Lorenzo. Pilit na ikinukubli ang inis. Hindi naman ibig sabihin yan ay may halaga na siya. Nagkataon lang siguro. Swerte lang. Ngunit hindi na makasabay si Celeste sa tono ng ama. Tahimik siya, hawak ang wine glass. Pinagmamasdan si Tobias mula sa malayo. May kakaibang pagtataka sa kanyang mga mata. Para bang unang beses niyang naisip na mali ang paghusga sa isang tao base lang sa edukasyon. Sa kusina, habang nagpapatuloy ang gawain, hindi maiwasan ni Ernesto na lapitan si Tobias. Tobias, aniya, may bakas ng hiya sa mukha. Pasensya ka na kung kanina't hindi kita pinakinggan. Pero ngayon, ikaw ang nagligtas sa atin. Hindi ko alam na marunong ka pala ng German. Ngumiti lang si Tobias at sabot niya, wala pong problema sir. Hindi ko rin ine-expect na magagamit ko ito dito. Natutunan ko lang po yan dati sa baryo namin. May mga misyonaryong Aleman na dumadayo sa amin noon, tumutulong sa mga bata. Lagi po akong nakikinig at tinatanong sila ng mga salita. Araw-araw, kahit simpleng Guten Morgen lang, inuulit ko hanggang masanay. Namangha si Ernesto. Ibig sabihin, hindi ka talaga nag-aral sa paaralan para dito? Hindi po, sagot ni Tobias, sabay tawa ng kaunti. Pakikinig lang at pakikipagkaibigan ang puhunan ko. Tinuruan nila ako ng mga basic na salita at tinandaan ko hanggang tumagal. Hanggang sa natuto na rin ako makabuo ng mga pamungusap. Impressive! Ani, Chef Klaus na nakikinig pala sa usapan. Seasoned ay naturtalent, isa kang likas na may talento. Bahagyang namula si Tobias. Salamat po, Chef. Habang patuloy na nagluluto, naramdaman ng buong staff ang biglang pagtaas ng kanilang moral. Hindi na sila natatakot magkamali dahil malinaw ang mga instructions. Lahat ay nagkakaisa at si Tobias ang naging tulay ng pagkakaunawaan. Sa bawat tagumpay na putahe na nailalabas, may kasamang palakpakan mula sa dining area. Ang ibang bisita ay nagsimulang magtaas ng baso bilang pagbati. Bravo! Sigaw ng isa. Ngunit sa mesa ng Valderrama, walang pumapalakpak. Si Lorenzo ay nakakungot ang noo.
halatang naiinggit at nagagalit. Hindi niya matanggap na ang taong kanina'y iniinsulto niya ay siya ngayong tinuturing na bayani ng gabing iyon. Ridiculous, mahina niyang bulong. Pilit na ikinukubli ang pagkapahiya. Hindi ito magtatagal. Hindi ibig sabihin na marunong ka ng isang lengguwahe ay higit ka na sa iba. Ngunit alam ng lahat na taliwas iyon sa kanilang nakikita. Ang waiter na walang pinag-aralan ay ngayoy nagbigay ng buhay at dignidad sa restauran sa harap ng mga piling bisita. Nagtapos ang gabing iyon na may kakaibang sigla. Ang pagkain ay naihain ng tama. Ang mga bisita ay umalis na may ngiti at papuri at ang pangalan ng Estrella Fine Dining ay muling pinuri dahil sa husay ng kanilang serbisyo. Ngunit higit sa lahat, sa mga mata ng bawat empleyado, si Tobias ang naging simbolo ng pag-asa. Pinatunayan niyang kahit hindi ka nakatapos ng kolehiyo, kung may tiyaga, kabutihan at bukas na puso sa pagkatuto, makakaya mong lampasan ang inaasahan ng iba. At sa mga mata ni Lorenzo, lalo siyang nainis. Sapagkat sa gabing iyon, ang taong kanilang pinagtawanan ay siya ring nagbura ng kanilang katawa-tawa at ipinakita kung ano ang tunay na halaga ng dignidad at talino. Natapos ang isang round ng pagluluto at halos sabay-sabay na bumuhos ang papuri ng mga bisita sa galing ni Chef Klaus at sa buong staff. Ang dating naguguluhan at nag-aalala ay ngayon puno ng ngiti at pagbibigay galang. May ilan pang lumapit sa kusina upang personal na makita kung paano nagawa ang mga bagong putahe. Ngunit sa isang dulo ng dining area, hindi lahat ay natuwa. Nakatunganga si Lorenzo Valderrama, hawak ang baso ng mamahaling alak. At pinagmamasdan si Tobias na masigasig pa ring nagsasalin para sa mga posinero. Sa halip na humanga, lalo lang nanikip ang dibdib niya sa inis. Mahinang tawa niya. Sapat upang marinig ng mga kasama. Swerte lang yan. Aksidente lang. Kung hindi siya nagkataong may narinig noong bata pa siya, wala rin yan. Sumangayon agad ang isa sa kaniyang mga kaibigan, si Martin, na nakadamit ng Armani suit. Tama ka, Lorenzo. Hindi naman totoong kakayahan ang basta na lang natutunan. Walang diploma, walang itulo. Kahit marunong siya ng German, waiter pa rin siya. Tumawa rin ang isa pang kaibigan, si Patricia, habang inaayos ang buhok niya. Exactly, walang saysay ang talento kung hindi mo naman kayang ilabas sa tamang mundo. Let's be honest, wala siyang future. Hindi siya makakaakyat sa level natin. Nagpatuloy ang mga insulto at sinadya nilang lakasan ang mga boses para marinig ng ibang bisita. Alam mo, dagdag ni Martin, baka kaya lang siya nag-aral ng German ay para magmukhang matalino sa amin. Pero deep inside, hindi pa rin niya kaya ang mundo ng edukado at mayayaman. Natawa ang buong grupo. At kahit si Celeste ay hindi nagpigil, ngunit hindi katulad kanina, ang tawa niya ay may halong pag-aalinlangan. Subalit imbes na ipakita iyon, mas pinili niyang sumang-ayon sa ama. Papa's right, aniya habang nakangiti. Impressive, yes. But it doesn't change the fact na mas mataas pa rin ang naabot ng papa ko kahit kailan. He's still just a waiter. Walang mararating. Narinig ni Tobias ang bawat salita. Habang nagsasalin siya ng mga bagong utos ni Chef Klaus, ramdam niyang parang tinutusok ang puso niya ng mga salitang iyon. Pinilit niyang huwag ipahalata, ngunit sa loob-loob niya, tumitindi ang bigat. Naalala niya ang nanay niyang si Rosenda at kung paano siya palaging pinaalalahanan. Anak, huwag mong hahayaang durugin ka ng salita ng tao. Mas malakas ang dignidad kaysa sa pera. Kaya pinili niyang magpatuloy. Tinipigan niya ang papel na hawak ni Chef Klaus, sabay sabi, Chef, sagt, wir müssen die Sauce bei niedriger Hitze eindicken. Sabi po niya, kailangan lutuin sa mababang init hanggang lumapot ang sauce. Now, sigaw ni Klaus, sabay pumalakpak. Wunderbar, Tobias! Nagpatuloy ang gawain, lalo humahanga ang ibang bisita,
May ilan pa ngang nagtanong kay Ernesto kung sino ang waiter na yon. Ngunit sa kabilang dulo, hindi tumigil ang mga Valderrama sa pamimintas. "Look at them clapping for him," sabi ni Patricia, umiikot ang mata. Mga naive, hindi nila alam, he's just a flavor of the night. Bukas, wala na yan. Exactly, dagdag ni Martin. "Lorenzo, your family is still the highlight of this night. Hindi naman papantay ang isang waiter sa inyo." Ngumiti si Lorenzo, nagbabalik ang kanyang kumpiyansa. "Tama, at huwag kayong mag-alala. I'll make sure everyone remembers who the real elite here is. Hindi ang maliit na waiter." Samantala, sa kabila ng lahat ng papuri at bulungan, nanatiling tahimik si Tobias. Pinipilit niyang ituon ang sarili sa trabaho. Kahit ramdam niya ang mga matang napatuon sa kanya, may humahanga, may naiinggit at may pilit siyang hinahatap pababa. Maya-maya, lumapit si Ernesto at hinawakan siya sa balikat. "Tobias, huwag mong pansinin ang yung mga sinasabi nila. Alam mo, kung wala ka ngayon, sigurado bagsak na tayo. Ikaw ang dahilan kaya naging maayos ang lahat." Bahagyang ngumiti si Tobias, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Hindi niya kailangan ng papuri at hindi niya rin kailangan ng depensa. Para sa kanya, sapat na ang makita na maayos ang lahat at natutugunan niya ang inaasahan ng kanyang trabaho. Ngunit sa ilalim ng kanyang katahimikan, may apoy na nagsisimulang umalab. Alam niyang hindi palaging makakapagtagumpay ang mga taong puro pang mamaliit lamang. Alam din niyang darating ang oras kung saan hindi na sila makakapagpanggap na sila ang nasa ibabaw. At sa mga sandaling iyon, hindi niya inakalang ang kanyang pagiging simple, tahimik at totoo ay unti-unting sisira sa imahe ng mga taong pilit na bumababa sa kanya. Ang gabi ay mahaba pa at ang tunay na pagsubok ay hindi pa tapos. Dumating na ang gabi na matagal nang pinaghahandaan ng Estrella Fine Dining. Ang malaking event kung saan ipapakita ni Chef Klaus Schneider ang kanyang kakaibang lutuin. Mula umaga pa lamang ay abala na ang buong staff, nililinis ang bawat sulok, inaayos ang mga mesa at sinisiguradong wala ni isang pagkakamali sa presentasyon. Ang mga ilaw ay kumikislap, ang mga plato at baso ay kumikinang, at ang musika ay banayad na umaalingaw-ngaw sa loob ng marangyang bulwagan. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamahalagang piraso ng puzzle ay si Tobias. Sa buong linggo, siya ang naging tulay sa pagitan ng German chef at ng kusina. Sa bawat oras na nagbigay ng instruction si Klaus, agad itong naisasali ni Tobias sa malinaw na Tagalog, kaya walang sandali na nagkaroon ng kalituhan. At ngayong gabi, siya pa rin ang inaasahan ng lahat. Habang pumapasok ang mga bisita, mga panyagang negosyante, diplomatos at kilalang personalidad, mapapansin ang kanilang tuwa sa organisado at eleganteng pagtanggap. Ang mga waiter ay maayos na nakapila at ang bawat kilos ay planado. Sa kabila ng lahat, si Tobias ang lihim na nagdidirekta sa likod, tahimik ngunit epektibong gumagalaw. "Tobias," bulong ni Ernesto, halos hindi makapaniwala. "Kung wala ka, baka matagal na tayong nagkawatak-watak. Ngayon, tingnan mo, maayos lahat." Ngumiti lamang si Tobias. Simpleng sagot, "Trabaho lang po, sir. Basta maganda ang resulta, sulit ang lahat." Magsisimula na ang presentasyon. Pumasok si Chef Klaus sa gitna ng bulwagan, dala ang kanyang mga nilutong putahe. Ngunit bago pa man siya magsalita, lumapit siya kay Tobias at tinapik ang balikat nito. "Come meet," wika niya. "Join me." Nagulat si Tobias. "Ako po, chef?" Tumango si Klaus. "Yes, without you this is not possible." Nabigla ang lahat ng staff at maging ang mga bisita ay nagtaka kung bakit isinama ng kilalang chef ang isang simpleng waiter sa gitna ng entablado. Ngunit nang magsimulang magsalita si Klaus sa German, agad itong isinalin ni Tobias. "Meine Damen und Herren," wika ni Klaus,
sabay ngiti. Isinalin agad ni Tobias, "Mga Ginoo at ginang." Ngayong gabi ay ipinapakita namin ang isang kakaibang karanasan sa pagluluto. Napatingin ang lahat kay Tobias. Ang malinaw at tiyak niyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan na para bang siya mismo ang nabibigay na presentasyon. Ang mga banyagang bisita ay tuwang-tuwa dahil naiintindihan nila ang bawat detalye. Ang pangalokal naman ay hindi nahuhuli. Habang ipinapakita ni Klaus ang kanyang mga putahe, isang espesyal na fusion ng German at Filipino cuisine, si Tobias ang nagsilbing tagapagsalita. Ito po ay isang kombinasyon ng tradisyonal na bratwurst na hinaluan ng ating sariling calamansi glaze. Ayon kay chef, ang lasa nito ay magbibigay ng kakaibang balanse ng ala, tamis at asim. Nagpalakpakan ang mga bisita at ang ilan ay napapabulong sa isa't isa. Impressive, not just the chef, but that young man translating. Ang linaw at ang kumpiyansa niya. Nang matapos ang presentasyon, lumapit si Klaus sa harap ng lahat. Onein, wika niya. Itinuro si Tobias, "Would this night have been possible?" 9. Tumawa siya ng malakas, saka pumalakpak. Walang gabi na ito kung wala siya. Isinalin agad ni Tobias, medyo nahihiya pero matatag ang boses. Tumayo si Klaus at ipinulupot ang braso sa balikat ng binata. "Bravo, Tobias! Sie sind ein Genie in der Küche und Herzen." Bravo, Tobias! Isa kang henyo sa kusina at sa puso. Muling bumalot ang palakpakan sa buong bulwagan. May ilan pang banyagang bisita na tumayo bilang tanda ng kanilang paghanga. Ang mga staff ng Estrella ay hindi mapigilang ngumiti at tumingin kay Tobias na parang isa ng bayani ng gabing iyon. Sa isang dulo ng bulwagan, si Lorenzo ay hindi makakilos. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang kay Tobias, ngunit wala siyang masabi. Kanina lang, tawa ng tawa siya habang iniinsulto at binata. Ngunit ngayon, siya ang tila napahiya sa harap ng lahat. Ang mga bisitang dati niyang kaibigan na humahalakhak kasama niya ay ngayoy tahimik na rin, pinipilit umiwas ng tingin. "Papa," mahinang bulong ni Celeste, ngunit wala ring sumunod na salita. Halata sa kanyang mukha ang pagkalito, tila naguguluhan kung dapat ba siyang patuloy na magmataas o umamin na mali ang kanilang mga naging salita laban kay Tobias. Ngunit si Lorenzo ay nanatiling tikom ang bibig. Ramdam niya ang hiya, ngunit pilit niyang nilulunok ang lahat, nakatingin sa baso ng alak at kunwaring walang naririnig. Samantala, si Tobias, sa kabilang lahat ng palakpakan at papuri, ay nanatiling mapagkumbaba. Yumuko siya ng bahagya at mumiti. "Salamat po, ginawa ko lang po ang aking tungkulin." At sa mga oras na iyon, malinaw sa lahat. Ang waiter na kanilang minamaliit ay siyang naging susi upang magtagumpay ang pinakamahalagang gabi ng restauran. At higit pa roon, ipinakita niyang ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa diploma, yaman o antas ng buhay, kundi sa tapang, tiyaga at kabutihan ng kanyang puso. Habang lumalabas ang mga bisita na masaya at humanga sa kanilang karanasan, si Lorenzo ay naiwan sa kanyang upuan, hindi makapagsalita at tanging kahihiyan ang bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa unang pagkakataon, siya ang naging tahimik habang ang taong pinagtawanan niya ay siyang kinilala ng lahat. Kinabukasan, matapos ang engranding event, maagang nagpunta si Tobias sa restauran. Hindi pa man umaabot ang ibang staff, ay naroon na siya. Nag-aayos ng mga kubyertos at naglilinis ng mesa. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam niyang may kakaibang magbabago sa buhay niya. Hindi niya alam kung ano, pero dama niya na ang mga nangyari kagabi ay hindi basta-basta malilimutan. Nang dumating si Chef Klaus, dala ang maliit na maleta at ilang papel, agad siyang tinawag.
Tobias, sigaw ng banyagang chef, sabay ngiti. Chef, nag-aalangan pa niyang sagot. Lumapit si Klaus, hawak ang ilang dokumento. I want you in my team als Übersetzer und Assistent bilang interpreter at assistent. Nanlaki ang mata ni Tobias, hindi makapagsalita. Ako po, pero waiter lang po ako, chef. Marami pa pong mas mahusay at mas nakapag-aral. Umiling si Klaus, sabay patapik sa balikat niya. 9. You are special. You understand not just words, but also people. That is more important than diplomas. You have heart. Napaupo si Tobias, tila pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi niya alam kung tatanggapin ba niya ang alok o hindi. Malaking bagay to, ngunit kasabay noon ay takot at alinlangan. Nang sumapit ang gabi, agad siyang umuwi sa kanilang inuupahang maliit na kwarto at tinawagan ang ina niyang si Rosenda sa probinsya. Sa kabilang linya, narinig niya ang pamilyar na boses ng ina. Anak, kamusta ka dyan sa Maynila? Balita ko naging matagumpay ang malaking event kagabi, tama ba? Masayang tanong ni Rosenda. Opo, Nay, sagot ni Tobias, sabay buntong hininga. Pero may nangyari pa. Inalok po ako ni Chef Klaus na sumama sa kanya bilang interpreter at assistant. Hindi ko alam kung tatanggapin ko, baka hindi ko kayanin, baka mapahiya lang ako. Sandali ang katahimikan bago sumagot si Rosenda. Tobias, anak, lahat ng bagay na malaki ay nakakatakot sa simula. Pero kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman kung hanggang saan ang kaya mo. Ang oportunidad na ganyan, hindi basta dumarating. Tanggapin mo. Nandito ako para sumuporta sa iyo. Napaluha si Tobias sa mga salita ng ina. Salamat po, Nay. Kayo lang po talaga ang lakas ko. Kinabukasan habang abala ang mga staff sa pagbabalik ng restaurant sa normal, nilapitan siya ni Ernesto. Halatang nahihiya ito at hindi makatingin ng diretsyo. Tobias, mahina ni tumbunad. Alam kong ilang beses kitang pinagalitan at hindi pinagtanggol. Kahit kagabi pinili kong manahimik dahil natakot akong mawala ng kliyente. Mali ako, pasensya na. Ikaw ang nagligtas sa ating lahat. Ikaw ang dahilan kaya hindi napahiya ang Estrella. Bahagyang ngumiti si Tobias. Bagaman hindi maikakaila ang kirot na iniwan ng mga alaala ng pangmamaliit. Wala po yun, sir. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Pero pinilit ni Ernesto na ipakita ang sinseridad niya. Kung may dapat bigyang parangal dito, ikaw yun. At gusto kong malaman mo, proud ako na naging parte ka ng staff ko. Nagtayuan ang pangakasamahan niyang waiter at kusinero, sabay palakpak. Tama si sir, sigaw ni Mario. Kung hindi dahil kay Tobias, lagpak tayo kadabi. Siya ang bida ng kusina. Kung di lang ng kusina, dagdag ni Lito, kundi ng buong restaurant. Natawa at napaiyak si Tobias sa gitna ng papuri ng mga kasama. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na makikita siya hindi bilang yung waiter na walang pinag-aralan, kundi bilang isang taong may tunay na halaga. Maya-maya, dumating si Chef Klaus upang ipaalam ang formal na alok. Tobias, my team is leaving next week. I want you with us. Travel, learn, and grow. Say yes. Tahimik si Tobias, iniisip ang lahat. Ngunit habang nakikita niya ang mga mata ng kanyang mga kasamahan na puno ng paghanga at naririnig sa isip ang tinig ng ina niyang si Rosenda, nabasya siya. Chef, aniya, tatandapin ko po ang alok ninyo. Muling sumabog ang palakpakan sa loob ng restaurant. Ang mga kasama niya ay halos magyakapan sa tuwa. Si Ernesto ay ngumiti at sinabing, ito ang tamang desisyon, Tobias. Proud kami sa iyo. At sa mga oras na iyon, malinaw sa lahat ng naroon, hindi pala diploma o titulo ang tunay na sukatan ng tagumpay. Ang talino, sipag at puso ng isang tao ang siyang batayan ng kanyang pag-angat. Sa simpleng waiter na minsang pinagtawanan, ngayon ay kinilala bilang mahalagang bahagi ng isang internasyonal na team.
Ang kwento ni Tobias ay nagsilbing aral hindi lamang sa kanyang mga kasamahan, kundi pati sa mga taong nakasaksi ng lahat, na ang tagumpay ay hindi eksklusibo para sa may pera o mataas ang pinag-aralan, kundi para sa sinumang may lakas ng loob at malasakit sa ginagawa. Isang linggo ang lumipas, abala na si Tobias sa paghahanda ng mga gamit. Nakatayo siya sa maliit nilang inuupahang silid, naglalagay ng ilang damit at mga gamit sa lumang maleta. Simple lang ang baon niya, ilang piraso ng barong, 2 pares ng sapatos at ang luma niyang kwaderno na puno ng mga salitang banyaga na tinipon niya noong bata pa siya. Hindi niya akalaing darating ang araw na ang mga simpleng salitang iyon ang magiging daan sa pagbabago ng kanyang buhay. Anak, hindi ko akalain na ganito ang magiging kapalaran mo. Nanginginig ang tinig ni Rosenda habang hawak ang kamay ni Tobias. Nakaupo siya sa gilid ng kama at ang kanyang mga mata ay namumula sa luha ng tuwa. Akala ko habang buhay kitang makakasama dito. Nagtitinda lang ng gulay, pero iba pala ang plano ng Diyos para sa'yo. Ay, Nay, mahinahong sagot ni Tobias. Kung wala po kayo, hindi ako magiging ganito. Lahat ng itinuro ninyo, ang kabutihan, ang pagtitiyaga, ang paggalang, yun po ang puhunan ko. Hindi po ako natuto ng German sa eskwela. Natuto ako dahil hindi ko isinara ang tenga't puso ko sa mga pagkakataong dumating. Napangiti si Rosenda, sabay haplos sa buhok ng anak. Huwag mong katalimutan ang pinanggalingan mo, anak. Kahit saan ka makarating, dalhin mo ang dangal ng pagiging Pilipino at ang aral na hindi lahat ng mahalaga ay nakikita sa diploma. Kinabukasan sa paliparan, naroon ang ilang staff ng Estrella Fine Dining. Kahit abala sila sa trabaho, pinilit nilang ihatid si Tobias. Nandoon sina Mario, Lito at maging si Ernesto. Tobias, sabi ni Ernesto habang nakatingin ng diretso, alam kong ilang beses kitang napagsabihan at minsan hindi kita pinagtanggol. Pero mula nang dumating si Chef Klaus, napatunayan mong mas higit pa ang kaya mong gawin kaysa sa inaasahan ng kahit sino. Ikaw ang inspirasyon naming lahat dito. Salamat po, Sir Ernesto, tugon ni Tobias. Hindi po ako aalis kung hindi ko kayo naging guru sa disiplina. Maraming salamat din sa lahat ng pagkakataon. Tol, sabi ni Mario. Sabay yakap kay Tobias. Mag-iingat ka roon, ha? Huwag mo kaming kalilimutan. Balang araw, pagbalik mo, ikaw na ang magiging bida sa mga kwento namin. Natawa si Tobias, sabay sagot, hindi ko kayo makakalimutan. Lahat ng ito, bahagi kayo. Lumipad ang eroplano at nagsimula ang panibagong yugto ng kanyang buhay sa ibang bansa. Kasama niya si Chef Klaus at ang buong team. Doon niya naranasan ang mas malaking mundo ng pagluluto, kultura at pakikisalamuha sa iba't ibang lahi. Hindi siya nakaramdam ng hiya. Sa halip, dala niya ang kumpiyansa at aral mula sa kanyang pinagmulan. Samantala, naiwan sa Pilipinas ang pamilyang Valderrama na hindi na ganoon kataas ang tingin ng lipunan. Maraming besita at negosyante ang nag-umpisang umiwas sa kanila matapos ang gabing ipinakita nila ang kanilang arogansya. Lorenzo, wika ng isa sa kanyang mga dating kaibigan sa negosyo. Minsan ang payabangan, hindi mo namamalayang ito pala ang sisira sa iyo. Hindi lahat ng tao ay kayang bilhin ng pera. Hindi makapagsalita si Lorenzo at ang dati niyang tikas ay napalitan ng tahimik na pagkailang. Sa bawat pagtitinginan sa lipunan, tila may anino ng kahihiyan na bumabalot sa kanyang pangalan. Si Celeste naman, bagaman nanatiling nakasuot ng magagarang damit at alahas, ay nagsimulang magtanong sa sarili. Sa harap niyang salamin, minsan ay napapahinto siya. Bakit niya ba kami tumawa? Ano bang mali kung hindi nakapag-aral ang isang tao? Hindi ba't higit pa nga sa amin ang ipinakita ni Tobias? Habang si Lorenzo ay pilit nilulunok ang kanyang pride,
Si Celeste naman ay unti-unting natuto ng aral mula sa pagkakamali. Sa probinsya, si Rosenda ay palaging ipinagmamalaki ang anak sa mga kapitbahay. Ang anak ko, hindi man nakatapis, ay nasa ibang bansa na ngayon. Interpreter at assistant ng isang sikat na chef. Pero higit doon, ang ipinagmamalaki ko ay hindi niya tinalikuran ang kanyang kabutihan. At sa tuwing dumadalaw si Tobias, bitbit niyang hindi lamang ang mga pasalubong mula sa ibang bansa, kundi ang mas malalim na pag-unawa sa mundo. Hindi siya nagbago, nanatili siyang mapagkumbaba, palangiti at marunong rumespeto. Ngunit ngayon, dala niya ang kumpiyansa at karanasan na higit pa sa anuman. Sa huling bahagi ng kanyang paglalakbay, minsan ay naalala ni Tobias ang lahat ng pangungutya at pangmamaliit. Naalala niya si Lorenzo, si Celeste, at ang lahat ng bisitang nagtawanan sa kanya. Ngunit imbes na galit ang manatili sa puso, ang naging alaala ay aral na ang tunay na halaga ng tao ay hindi kailanmang nasusukat sa antas ng edukasyon, kundi sa pagkatao at sa tapang niyang magpatuloy kahit anong hirap. Sa huli, ang kwento ni Tobias ay nagbigay ng isang malinaw na mensahe. Ang talino, galing at dignidad ay hindi nakatali sa diploma o kayamanan. Ito'y nakaugat sa sipag, kabutihan at bukas na isipan na matuto. Dahil kahit ang isang waiter na walang pinag-aralan, kapag pinagsama ang puso at tiyaga, kayang itaas ang sarili at minsan pa nga ang ituwid ang baluktot na pananaw ng mga mayayabang na tulad ng Valderrama. At sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan, dala ni Tobias ang aral na iyon, isang simpleng katotohanan na walang sinuman, kahit ang pinakamayaman ang makakailang. Ang dignidad ng tao ay higit pa sa lahat.